Okay, good evening mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na muli mayroon na naman tayong napakagandang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama via online at makapagpuri sa Diyos, makapanalangin at makapag-aral ng kanyang salita. So sa gabi pong ito, ang ating tatalakayin ay part 2 ng The Last Days. At ito na po yung last na series do sa series natin about end times, and then magpapanibagong topic na naman po tayo sa darating na after Friday. Kasi sa darating na Friday po si Pastor Ed, and then pagkatapos po noon ay magi-start tayo ng panibagong series. So share ko po muna sa inyo yung aking screen. Yan. So taas. Okay. So part 2 na po ito ng The Last Days. Alam na natin kung ano ibig sabihin nung days, no? At kung nakikita nyo yung pinaka-background dyan, parang ano yan eh, nasa isang malaking coliseum, maraming mga tao. At parang ano ho yan, ma-attend ng isang malaking pagtitipon. Okay, tayo po muna imanalangin. Aming Ama at aming Diyos, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa mga oras na ito, at minsan pa amin pong hinihiling na kami ay tulungan mo sa gabing ito na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. Buksan mo po ang aming mga isipan at nawa Panginoon ay walang anumang makadistract sa amin, at hiling namin na tulungan mo po kami. Tulungan mo po ako, Ama, sa aking pagpapaliwanag, at ganun din po ang aking mga kapatiran sa kanilang pakikinig. Sa iyo po ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Dito po ako nagtapos nung nakaraang Friday, at dito rin natin sisimulan ang ating pong talakayan. Hindi na po ako babalik doon sa mga nakaraang lesson, maya-maya kasi ay magkakaroon tayo ng a little review of what we have discussed already. In Matthew chapter 7 verse 15, ang sabi po diyan, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Sa nakaraan nating pag-aaral, na unawaan ho natin na possible pala na kahit na born again Christians, kahit na pastor, Bible teacher, ay maaaring siya ay makapagturo ng mali. Kaya dapat maging maingat po tayo, no? Lalo na sa atin na mga nagtuturo, at tayo rin naman ng mga nakikinig, maging mapanuri po tayo. Maaring hindi ho nila sinasadya yun, at ako'y naniniwala, no? Lalo na kung mga born again yan, mga Christians yan, hindi nila sinasadya na makapagturo ng mali. Pero dahil nga po ako po'y naniniwala na walang pastor, no? Kahit na mga Bible scholars pa yan, kahit na mga theologians yan, na 100% na talagang lahat ng kanilang itinuro ay tama at naayon doon sa talagang original
no? Kaya somehow po may mga ano yan eh, may mga areas yan na hindi maliwanag, no? So kaya tingin ko wala pong pastor na makakapag-claim na talagang all his life ay 100% na correct yung kanyang naituro. Lalo pa nga ito, yung tinatalakay natin na end days, no? End of days. Kasi future, kaya talagang mahirap na tukuyin talaga ang ng 100%. Kaya sabi niya sa Matthew 17, Matthew 7 verse 15, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. In Jeremiah 23 verses 21 to 22, ito po ang sabi, I did not send these prophets, yet they have run with their message. I did not speak to them, yet they have prophesied. But if they had stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people and would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. So, kung nung panahon po ni Jeremiah ay possible na may mga nagpapanggap na mga prophets na wala naman talagang message galing sa Diyos at may mga nagpo-prophesy pero hindi naman galing sa Panginoon yun, no? Eh lalo ho sa panahon natin ngayon. At ang sabi niya dyan, but if they had stood in my counsel, they would have proclaimed my words. Ano po ba yung counsel na yan? Well, ang in Psalm 119, mababasa po natin doon na yung pong word of God na tinawag na batas, no? At may iba't ibang pagkatawag doon po sa salita ng Panginoon pagka-describe. At ang isa po doon ay yung counsel, no? So, kaya sabi niya rito, if they had stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people and would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. So, sa ngayon ho, makikita natin na lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming mga mangangaral na napakagagaling magsalita. Talagang mabibighani ka, mamimesmerize ka, mapapatulala ka na lang, mapapa-oo ka na lang, mapapa-agree ka na lang sa galing nilang magsalita, kung paano sila tugma-tugma ng mga salita at napakasarap pakinggan sa tenga. So, kaya lalong titindi po yan habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik. Kaya ito yung panahon na dapat to tayo'y maging mapanuri. Ang bilis mag-spread ng ngayon, ang message, internet, ang dami, social media, at napakabilis pa nung access din. Kahit na sa telepono lang, dati wala yan eh. Hindi mo talagang manood ka ng TV, kinig ka sa radyo. Ngayon, nasa cellphone na lang at anywhere, anytime, pwede mo ma-access at mapakinggan sila. So if we are not careful, no, para din yung panahon ni Jeremiah na hindi naman talaga sila pinadalang propeta ng Diyos, hindi naman talaga silang pinadalang mangangaral ng Diyos at walang mensahe talaga galing sa Diyos. Pero dahil nag-quote lang ng scripture sa Bible, minsan inaakala na natin na yun ay galing sa Diyos, no? So kaya let us be very, very careful. In Deuteronomy 13:1-3, if a prophet
or one who foretells by dreams appears among you and announces to you a miraculous sign or wonder, and if the sign or wonder of which he has spoken takes place, and he says, let us follow other gods, gods you have not known, and let us worship them, you must not listen to the words of that prophet or dreamer. The Lord, Yahweh your God, is testing you to find out whether you love Him with all your heart and with all your soul. Ito po yung magandang sukatan kung yung pinapangaral ng napapakinggan natin mga mangangaral ay ito ay galing talaga sa Diyos, no? Kasi sabi niya diyan, if a prophet or one who foretells by dreams appear among you and announces to you a miraculous sign or wonder, and if the sign or wonder of which he has spoken takes place, and he says, let us follow other gods you have not known and let us worship them, you must not listen to the words of that prophet or dreamer. Meaning, kahit na nakita pa natin na nagkatotoo, yung nakapaghimala talaga siya, meron talaga siyang kakayahan, no, ng magpakita ng mga signs and wonders, pero ito ay taliwas sa salita ng Diyos, then wag natin itong papakinggan. Yan po yung message niyan Huwag tayong mabighani, humanga, kung nakita natin in front of our very eyes ay nakapag-perform siya ng miracle. Pero ito ay taliwas, lihis sa salita ng Diyos. Then, wag ho tayo daw sumama dito. And, siyempre, malalaman lang natin na taliwas sa salita ng Diyos ang kanyang ginagawa kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung hindi ho natin alam ang salita ng Diyos, madali ho tayong lilinlang, madali tayong maililigaw. Kaya the best is talagang mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Bumabad tayo sa salita ng Diyos para alam natin kung tayo po ay niloloko or inililigaw, no? In 2 Thessalonians 2 verses 9 to 10, it says, the coming of the lawless one, ito pa ano to, no? Future ito. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. So, kaya po sila makikita natin nakakapag-perform ng miracles kasi may power din si Satan And pwede siyang mag-counterfeit ng mga miracles. At ito po yung gagawin ni ni Antichrist at makakakita ang mga tao ng signs and wonders, at dahil hindi alam ng tao ang salita ng Diyos, karamihan ay hindi alam ang salita ng Diyos, malilinlang po sila. No? Kaya ito ay isang babala sa ating lahat at maging maingat po tayo. Kung kayo po ay sumusubaybay ngayon sa mga sa YouTube, makikita po natin na ine-expose na ngayon yung mga dating nakikita natin na parang nag-perform ng miracle, nagpapagaling ng mga may sakit. Later on, na-discover din nila puro mga fake, no? Puro ang layunin lang ay maka-attract ng maraming tao, and ultimately ang pinaka goal talaga ay magkaroon ng malaking koleksyon. At napakarami pong mga tao uma-attend doon sa mga, lalo na yung mga prosperity gospel na tinatawag nila, yung prosperity preaching, mga motivational speakers na kilala po sa mundo ng ng mga born again.
kilalang mga pastors, kilalang mga Christian. Pero ngayon po, ine-expose na sila unti-unti eh. Ine-expose na yung palang mga inakala natin noon na they are from God, eh hindi pala totoo, no? Dahil in-expose na kung ano yung kanilang lifestyle, ano yung mga kanilang pinaggagawa noon na mga scripted pala. So, hinangaan natin, pinaniwalaan natin, eh, lalo na po, pagdating nung panahon. Kaya sabi niyan, the coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan. Ano daw ang gagawin? Displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders. No? So, at dahil po dito, marami talaga ang madideceive. In verse 4 of 2 Thessalonians chapter 2, sabi diyan, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. So, ito na si Antichrist, no? Kaya, ano pong temple ang tinutukoy dito? Ito po yung ika-third temple na mabibuild ulit. Diba? Alam na po natin sa kasaysayan, yung unang templo ay giniba, winasak, no? Yung pangalawang templo, ganun din po, giniba, winasak, hanggang sa mga oras na ito, ay wala nang templong nakatayo. Pero according to the scriptures, na ang templo, ang third temple ay matatayo. At pag natayo ito sa Jerusalem, ito pong binabanggit dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 na si Antichrist, ipoproklama niya ang sarili niya na siya ay Diyos. Doon mismo sa Holy of Holies ng third temple sa Jerusalem. So kaya ano yun, sineset na po yung tone at marami po ang tao ngayon na talagang deceive, lito, hindi nila alam kung ano ang paniniwalaan. It is because they do not know the Word of God. So, may we never fall prey to the enemy's tactics that lull us into an apathetic attitude of digging into God's Word. So, the secret upang hindi po tayo malinlang, hindi tayo ma-deceive, ay wala pong iba talaga. Walang shortcut, kundi saliksikin ang salita ng Diyos. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Both Old and New Testament. Kaya't sana po ay ipagpatuloy natin na maging masipag tayo sa pagdalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging masipag tayo sa pagsasaliksik. Kaya't mapalad po tayo kung may mga tao sa ating church na willing na magpagal, willing na magsakripisyo sa pag-aaral para maturuan ho tayo. At tayo mismo personally, mag-aral din ho tayo kasi pagdating ho ng time, accountable din ho tayo individually sa harapan ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng ituro at isisilang sa nagturo sa atin. Kasi may responsibility din ho tayo na alamin kung ano ang totoo. May responsibility rin tayo na itest kung totoo o tama yung sinasabi ng nangangaral sa harapan natin. Kaya we will be held also accountable sa harapan ng Diyos. Hindi po pwedeng sasabihin natin sa Diyos na sisihin niyo yung nagturo sa akin mali pala yung turo sa akin meron nung tayong responsibility na alamin ang totoo, no? Kaya this very well may be the last days. Itong panahon natin, sa tingin ko, ay ang tao po ay tumalino, no?
Pero ang talino niya is more on, kumbaga po ay information. Mas informed ang tao ngayon eh. Mas aware ang tao ngayon. Pero mangmang sa salita ng Diyos. Napakaraming tao po ang mangmang sa salita ng Diyos. At hindi po exempted tayong mga born again Christians. Kasi subukan ho natin, mag-interview tayo ng mga tao sa mga Christian churches and i-test natin. Makikita ho natin na napakaraming mga so-called born again Christians ay mangmang sa salita ng Diyos. No? So sana po ay wala tayo doon sa ganung kategorya. As Paul said, may we truly stay awake and alert in 1 Thessalonians 5 verse 6. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. So ano pa po ba gagawin natin sa buhay natin, mga kapatid? Tayo po ay nasa panahon na napakadali i-access ang mga information at madaling mag-aral ng salita ng Diyos ngayon dahil napakarami pong available na resources na dati nun talagang bibili ka ng makakapal na libro. Talagang pupunta ka sa library para ikaw ay mag-research, magbasa, mag-aral doon. Ngayon po hindi. Kahit nasa kotse ka, may hawak kang telepono at meron kang internet connection, ang daling maka-access. Yung mga kailan lang ho, may binili akong libro. At ito po ay binili ko in preparation for the CLDP next year. Kung bibilin mo sa bibilin mo ito ng hardbound at talagang papadala mo rito dahil hindi available dito sa Pilipinas, abutin ka ng libo-libo. Samantalang ito, hundreds lang nasa akin na. Pwede ko pang i-print, pwede kong gamitin for PowerPoint presentation. Kumpleto na ho. No? So ganun kabilis ngayon. Kaya let us take advantage of that also sa pag-aaral ho natin. So, ito po ang panawagan sa ating lahat, mga kapatid. The call to be alert. Hindi ho pwedeng tutulog-tulog tayo, hindi pwedeng tayo po ay madaling masway, madaling ma-deceive. Let us be alert. Yan ang panawagan na ni Paul nung kanyang time. Hanggang ngayon ho, yan ang panawagan sa ating pong lahat. No? Maging masipag ho tayo sa pagdalo, maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig, maging mapanuri tayo, i-test natin kung ano yung mga itinuturo sa atin, and let us not follow blindly. No? So again, bilang pagbabalik aral doon sa ating tinalakay, I know you have discussed this in your small group discussion, but just to reiterate some of the important points in our study regarding the end of days, no? Ang panawagan ni Paul noong paman, which is hanggang ngayon, ito po ang panawagan sa ating lahat, be alert and self-controlled. So we are called to live differently from a spiritually asleep world. As Christians, ito po yung panawagan sa atin for us to live differently. No? Hindi tayo pwedeng makisabay sa agos ng mundo. Tayo po ay maliligaw lang. So para sa atin, ang mga ministers, hindi lamang po ako, hindi lang si Pastor Ed,
kundi sa atin po dahil na mga leaders na nagmi-minister. Ito po ang mandate sa atin. Not to fill buildings, but to preach God's word. Hayaan natin, ipangaral lang natin ang salita ng Diyos, mag-evangelize lang tayo, mag-disciple lang tayo, no? Hayaan natin ang Diyos ang magpuno ang magpadala ng taong dadalo sa ating pong panambahan. Let's just do our work and hayaan natin sa Panginoon yon. At alalahanin natin, we are not in a popularity contest. At may layunin po tayo, and that is to disciple dahil yun ang mandate sa atin. And of course, to equip God's people, not entertain or comfort. No? Wala tayo sa entertainment business, wala tayo sa popularity contest. Nandito po tayo para ipahayag, ipangaral, ituro ang salita ng Diyos, at kaakibat niyan siyempre yung ating pong pag-aaral, pagbabasa, pagsasaliksik. At ang mga tao sa simbahan, kailangan po nating i-equip para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa Iglesia ng Diyos. No? Kaya isa po ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating pong mga programa sa church. Ultimately, ang gusto po natin ay ma-equip ang lahat ng member. Babae, lalaki, pati mga bata. Nais po natin na sila ay ma-equip sa salita ng Diyos. So, sabi ko rin po, no, yung outward reform doesn't change hearts. But spiritual renewal leads to moral reform. So, medyo nabaligtad ho kasi. Mas parang may mga churches po, no, na they are engaged in moral reform, believing na yun ay magli-lead sa spiritual renewal. Pero sa akin po, mas tingin ko dapat magsimula dun sa spiritual renewal, because yung moral reform will just follow. Okay? And the change must begin with God's people. Hindi po sa mga tao nasa labas. Tayo po, sa atin dapat magsimula ang pagbabago. Sa atin po na nandiyan na sa church, ay dapat ang siyang kakitaan na masipag tayong mag-aral, masipag tayong magsaliksik, masipag tayong dumalo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa atin po dapat magsimula. So, para it will just follow po na may mga taong madadala tayo sa Panginoon. And ang panawagan ng 2 Chronicles 7:14, tayo po ay maging humble, manalangin, magsaliksik, no? And tumalikod sa ating mga kasalanan. And then revival starts within the people of God. If we will heed to this call, no, to humble ourselves and pray and seek God and turn from our evil ways, then I believe individually revival will start within. And of course, kapag individually sa church po ay nangyari ito, then the whole church, of course, will experience true revival. Although, ang revival po is rare and unpopular. Nakita natin sa kasaysayan na yung mga totoong propeta ay na-outnumbered sila noon and they were rejected. All of them were murdered, killed, no, for standing for truth. Hindi sila popular, hindi sila sumikat. Sila nga po ay nireject pa at naging lubhang mapanganib para sa kanila ang pagtayo sa katotohanan. And kaya hindi po natin habol ang approval ng mundo,
Ang habol natin ay maipangaral ang katotohanan, magawa ang inuutos ng Diyos. At kung ito ay magresulta sa pag-reject sa atin, magresulta po ito sa pagtawanan tayo, then so be it. Kung alam natin na ito ang pinapagawa ng Diyos sa atin. No? At sa panahon ho ng mga huling araw, people will seek teachers to suit their desires. Kaya pag naho tayo magtaka kung halimbawa may mga tao sa church na palipat-lipat, no? Palipat-lipat. Maaring sa atin po wala yan, pero maaring sa ibang mga churches ay ganyan po. Kasi hindi nila gusto yung naririnig nila na yung pinipreach ng pastor. Naghahanap sila nung uh, makaka ano sa kanila, makakaaliw sa kanila, no? Kaya maghahanap sila ng ibang tagapagturo. So kaya tayo po sa Church of God Bacoor ay sikapin natin na hindi maging entertainment ang ating worship service. At sa ating mga tagapagturo, ituro po natin ang katotohanan, hindi kung ano yung sikat at napapanahon, kundi kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kahit mahirap yan, pero pag-aralan natin, saliksikin natin. At naniniwala po ako na gagabayan tayo ng Diyos at ililid tayo ng Diyos sa katotohanan. So in 1 Timothy chapter 1 verse 8, sabi po ni Paul kay Timothy, use the law properly. Ano pong law ang tinutukoy dito? It's the Torah. Napag-aralan na po natin yan na ang tinutukoy na law sa Bible is the Torah. Especially the first 5 books. Kaya inaaral ho natin ito, sinasaliksik natin ito, sinisikap nating matutunan ito upang nang sa gadon ay magawa ho natin ng tama, masunod natin ng tama. Kasi doon lang nagkakaroon ng silbi kapag naintindihan natin, kapag nagagawa natin, no? Pagkatapos nating maintindihan. At nalaman ho din natin na wisdom is hidden in Christ. And si Jesus Christ ay he claimed na siya yung word, no? At sa word ay nandoon ang wisdom, at yan po ay na kay Jesus Christ. So, the very foundation ng lahat ng ito ay wala pong iba kundi ang God's word, and of course, the Holy Spirit who lives among us or even inside of us. Siya po yung nag-remind sa atin, siya yung nagtuturo sa atin, siya yung nag-enlighten sa atin. Kaya wag tayong matakot na mag-aral ng salita ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos, dahil nandyan po ang gabay ng banal na Espiritu who lives inside of us para matulungan ho tayo sa pangangaral, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, in Matthew chapter 7 verse 15, alam ho natin, there will be false prophets, at yung mga false prophets na yan ay hindi madaling ma-identify kasi sila po ay, sabi nga, they wear sheep's clothing, parang napakaamong tupa, napakamalumanay magsalita, napakagaling magsalita. Kaya yung pangangaral po na ginagawa nila ay papakinggan natin at susuriin natin at ibabangga natin sa Word of God kung uma-align ba ito sa salita ng Diyos. Naaayon ba ito sa salita ng Diyos? So, kaya kung hindi po, kahit na nagpe-perform pa sila ng miracles, kahit na nagpapagampayan ng may sakit, kahit na nagsasalita pa sa ibang wika yan, pero hindi naka-align sa salita ng Diyos ang kanyang mga ginagawa,
kanyang sinasabi, then let us not believe that person. Kaya sa Jeremiah 23 at saka yung Deuteronomy 30 na binasa natin kanina, test every message. No? Test every message. Why? Because false miracles don't equal truth. So let us not be deceived sa mga magagaling magsalita, sa mga nagpe-perform ng mga miracles, sa mga nagpapakita ng signs and wonders. Jeremiah 23 and Deuteronomy 13 tell us to test every message. Paano natin itetest? Ano ang standard natin para malaman natin tama? Again, we will go back to the Torah. Babalikan ho natin yung Torah. So, sabi nga po, yung daw pong Torah is, or the Old Testament is, ano yan? The Old Testament is revealed in the New Testament, no? So parang ganyan. So kumbaga yung exposition ng Old Testament is in the New Testament. Kaya pag tiningnan ho natin, hindi pwedeng paghiwalayin ang Old Testament and the New Testament. So dun ho natin susukatin yon. Pero yun nga po, babalik ako sa aking tanong, paano natin magagawa yon na i-test yung every message, at ang gagamitin nating standard sa test ay yung pong Torah kung hindi natin alam ang Torah. No? Kaya kailangan talaga natin para masabi natin na tama o mali yung kanyang ipinapangaral. So, in the end times, there will be deception. No? Counterfeit miracles will deceive. Sabi nga sa 2 Thessalonians, and people perish for not loving the truth because they want to be entertained. They want to hear what they want to hear. They are not really seeking the truth. Kapag pinapangaral mo na ang salita ng Diyos at hindi na ito titikil sa kanilang ears, hanap sila kung saan sila ma-entertain. So, yung emotion, yung feelings, tingin mo yung sukatan na sila ay talagang na-bless. Pag feel nila, pag naiiyak sila, pagka tumatayo ang balahibo nila, parang kinikilabutan sila. So they base yung pong blessings doon sa sa feelings. Pero hindi po yun eh. It's the truth. It's the God. Yun ang sukatan. Yun ang standards. So the lowest one will exalt himself over God in the future. So for final exhortation, mga kapatid, we may be in the last days. Pansinin natin, no? Nasa panahon tayo na napakaraming taong lito at hindi alam kung ano ang nagaganap sa kanilang kapaligiran. That's why we need to stay awake, stay alert, and rooted in God's Word. Again, over and over, we are reminded to be alert and self-controlled in 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. So, mga kapatid, true authority and final call. Authority must align with Scripture. Babalik ko tayo laging ganun. Laging ang Scripture ang sukatan, no? Ang standard. Pag itetest natin ang mensahe, itetest natin siya sa standard ng Word of God. In particular, itetest natin siya doon po sa Torah. Because that's the very foundation of everything. So deception equals confusion and equals apathy. Stay awake, testing, and walk in the full Word of God. Ito po ang mensahe sa ating lahat, mga kapatid. At nawa po ay ma-encourage natin yung mga kapatiran po natin. No? Sana po wag lang tayo kontento na tayo lang yung uma-attend, tayo lang yung nag-aaral. And let us encourage them
no? Alam ko may mga kaibigan kayo dyan sa church na hindi uma-attend ng ating pong OL, hindi uma-attend ng ating ah, Friday weekend worship service, hindi uma-attend ng mga training, no? Uma-attend lang sila ng Sunday ng church. Alam ko meron ho kayong mga kilala diyan, yung mismo nasa church na natin. Then sila ho yung ating pagsikapan na ma-encourage na makasama natin sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Makasama natin sa mga pagtitipon. Dahil nais po natin na lahat tayo, konti naman lang mo tayo, hindi naman tayo napakarami para hindi natin maabot yung bawat isa eh. Magkakilala na tayong lahat, isang mukha na tayo, di ba? Kaya pansin po sa church, pagpasok, may kanya-kanya ng area ang pupunta eh. Na kumbaga, ano na po yun eh, parang established na eh. Oh, so kaya hindi mahirap abutin. Kukonto mo tayo, hindi tayo mega church, hindi tayo libo-libo dyan sa church. So, kaya kukunti tayo dyan, napakadaling abutin ang bawat isa. Kaya wag ho tayong makontento na tayo lang ang umaaten pag Friday, tayo lang umaaten pag LOL. Sikapin ho natin na tulong-tulong tayo, na hikayat ho natin, ma-encourage natin yung ating pong mga kapatiran na dumalo sila sa pag-aaral, lalong-lalo na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa napakatiyanyong pakikinig at matyagaan yung pagdalo sa ating pong weekend service. God bless us all and pangunahan po tayo ni Kuya Henson sa ating pong closing prayer.